Ang 67 taong gulang na tiyuhin ay may perpektong 6 na pack abs, at walang mga wrinkles sa katawan. Dahil dito, humanga si Henry na laging bata, at ang mas nakakamangha ay ang kanyang kakaibang pisikal na lakas. Kagabi nang bumaba ako ng taxi at tumayo ng matatag, biglang ninakawan ng portfolio sa kamay. Hindi niya piniling tumawag ng pulis bagkus ay agad siyang hinabol. Ilang segundo lang, naipit sa lupa ang magnanakaw. Pagkatapos ay binugbog siya hanggang sa mamatay. Nang bugbugin ang batang magnanakaw hanggang sa paghingi ng buhay. Parang biglang nawalan ng kontrol ang katawan niya. Buong katawan nanginginig nosebleed. Pagkatapos ay nahulog at namatay. Dahil sa hindi likas na kamatayan, dinala ang bangkay sa forensic room. Kasabay nito, ang magnanakaw ay nahuli rin ni Jazz. Ngunit sinabi ni Henry na ang magnanakaw ay hindi ang mamamatay tao, dahil walang mga pasa sa katawan niya, gasgas o anumang sugat, maliban sa mga buko mula sa pagkakatama sa isang tao na bahagyang bakat. Ang densidad ng kanyang buto ay sa isang young adult, magandang kalusugan ng cardiovascular, malakas na kalamnan at kasukasuan. Ang abnormal lang ay ang utak. Natagpuan ni Henry ang mga amyloid plaque sa tissue ng utak, parang may kung anong sakit ang dinadanas niya. Alzheimer, Parkinson at Huntington. Magkasabay na umaatake ang tatlong sakit na walang lunas. Siya ay mahalagang lalaki, may katawan ng isang 30 taong gulang, at isang 100 taong gulang na utak sa isang 67 taong gulang na katawan. Kasabay nito ay natagpuan din ni Henry sa kanyang tiyan ilang hindi kilalang timpla, naglalaman ng artipisyal na lasa ng vanilla. Sa oras na ito dumating si Lucas upang sabihin sa kanila, dumating ang kanyang anak upang tanggapin ang bangkay. Pero isang beses lang tiningnan ng lalaki ang litrato. Nakumpirma na hindi ito ang aking ama. Anong sabi mo? Siya nga, pero hindi siya ang nagpalaki sa akin. Sinabi ng lalaki na sa loob ng 35 taon gabi-gabi ang kanyang ama. Sumakay ng tren mula sa kanayunan pabalik kay nanay. Umuwi ka na umupo sa upuan at matulog. Hindi pa siya nag-ehersisyo, hindi siya maaaring magkaroon ng ganoon kalakas na katawan. Ngunit 2 taon bago namatay ang aking ina, para siyang naging ibang tao. Nakalimutan ni Itay ang ina at pamilya. Para gaman ng malungkot na kapaligiran na ito, iminungkahi ni Jazz na tingnan ng kanyang briefcase. Binuksan lang nila ito pagkatapos ng pahintulot ng lalaki. Ang una kong nakita ay isang larawan ng isang babae. Iyan ang aking ina. Tila hindi niya nakalimutan ang kanyang asawa. Hindi lang siya magaling mag-express ng sarili niya. Nakahanap din si Jazz ng isang misteryosong business card. Walang address o contact information. Tanging ang imahe ng ahas na kumagit sa sariling buntot ay sumisimbolo sa kawalang hanggan. Hindi nila sigurado kung ito ay nauugnay sa kanyang hindi pangkaraniwang katawan. Pagkatapos ay natuklasan nila ang isang malaking halaga ng pera sa ilalim ng portfolio. Tinatayang humigit kumulang $7,000. Idiniit ng lalaki na hindi niya ito ibinigay sa kanyang ama. Mag-isa lang si Itay sa kanayunan at bihirang makipag-ugnayan sa kanila. Madalas sinasabing galit sa lugar ng lungsod. Kaya ano ang ginagawa mo na nagdadala ng napakaraming pera sa Chinatown? Upang sagutin ang tanong na ito Jazz at Henry. Sa pinangyarihan ng aksidente, alamin ang sitwasyon dito. Hindi angkop para sa isang taong napupuot sa lugar ng lungsod. Pag nagtataka sila, biglang may nakitang babae na bumaba sa isang luxury car. Ako din. Ang ganitong high heels ay nagpapatunay na hindi niya kailangang lumayo. Dapat may layunin. I bet alam niya kung ano ang magagawa ng $7,000 sa lugar na ito. Matapos tumakas ang ginang, tahimik na sumunod ang 2 tao. Pagkatapos ay natagpuan ng ahas na kinakagat ang simbolo ng buntot nito sa anti-theft door. Mukhang ito ang mahiwagang lokasyon sa business card. Ngunit nang buksan nila ang pinto ay medyo nagulat sila. Ito ay isa pang klinika na pinalamutian ng marangal. Sa isang screen na nagpe-play ng isang video advertisement, maligayang pagdating sa Hoi Zuan Duang. Gusto mo bang mabuhay magpakailanman? Narinig ni Henry at naging mas kainahinala. Hindi ko alam kung anong gamot ang ibinebenta nila. Sunod na pinuntahan nila si Dr. Gardner. Sinabi ng doktor na ang produkto ay isang rejuvenation na gamot, isang high-end na milagrong gamot na maaaring makapagpabagal sa pagtanda. May rejuvenating effect talaga. Nang magtanong si Henry tungkol sa pangunahing sangkap ng gamot, tumanggi ang doktor na sumagot, na binanggit ang pagiging kumpidensyal ng copyright. Ngunit maaari niyang kumpirmahin na ang gamot na pampabata ay ganap na hindi nakakapinsala. Kung hindi ay hindi niya ito gagamitin araw-araw. Nakarehistro sila sa Food and Drug Administration. Balak ni Jazz na ibalik ang isang sample para sa pagsubok. Sinasabi ng mga doktor na ang pangangailangan para sa gamot na ito ay masyadong malaki. Pumila ang mga customer mula sa Amerika hanggang Central Africa. Wala talaga silang magawa, unless magdala sila ng search warrant. Maya-maya lang ay tumawag ang magandang assistant ng doktor. Tawagan siya sa dahilan ng isang kliyente na may emergency na operasyon. Kailangang maghanda ang 2 sa pag-alis. Biglang nakita ni Henry ang babaeng pumasok kanina. Nakita niya ang paglalagay ng rejuvenation potion sa kanyang bulsa. Nakaisip kaagad ng plano si Henry at sumulong. Sinamantala niya ang kanyang gwapong anyo para makipag-chat sa mga babae. Matapos makuha ang tiwala ng kabilang partido, sinadya niyang gumawa ng aksidente. Mukhang mabait naman siya para tulungan siyang magpulot ng mga gamit, pero hindi naman talaga malinis ang intensyon niya. Kaya palihim.
Nakakuha si Henry ng isang pakete ng rejuvenation pills. Kasabay nito, kinuha din ni Jazz ang fingerprints ng doktor. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat, natuklasan ni Henry na ang sample ng gamot ay pinaghalong hormones lamang. Sa loob ay idinagdag ang puro bitamina at mineral, at ilang karne at protina. Hindi nito maipaliwanag kung bakit ang 67 taong gulang na lalaki, may kabataang katawan at puno ng butas ang utak, kasabay ni Lucas ang pag-check ng body count. Ngunit natagpuan ang 2 bangkay na nawala. Nagpanik siya at tinanong ang kasamahan kung nakita niya ito. Ngunit ang lagda upang matanggap ang katawan kagabi sa logbook. Kay Lucas yun. Masaya lang sinabi ng mga kasamahan ko na swerte at hindi ako. Malaki ang problema ni Lucas sa pagkakataong ito. Sa kabilang banda, isang gabing nag-aaral si Henry. Pagkuha at paghihiwalay ng mga compound sa mga gamot na nagpapabata, natuklasan na kinuha mula sa murang mga halamang gamot. Ito ay nagpapatunay na si Dr. Gardner ay nagsisinungaling. Naging pabaya siya sa paghahanda ng gamot. Maaari ding gumamit ng iba pang sangkap. Nagdulot ng tunay na pinsala sa utak ng matanda. Gayunpaman, ipinasa ni Jazz ang fingerprint sa business card. Si Gardner pala ay isang charlatan. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang medikal na pagsasanay. Nagbukas ng nursing home sa Miami 2 taon na ang nakararaan. Nauwi sa pagkamatay ng 2 pasyente. Mula noon, nagsara ang klinika at nawala. Oras na para magpalit ng pangalan at bumalik sa pagsasanay. Mukhang kailangan nating mag-research sa kanya. Kaya pumunta ang dalawa sa private villa ni Gardner. Nagkakaroon siya ng pool party kasama ang isang grupo ng mga lalaki at babae ngayon. Dapat kong sabihin na ang mundo ng mayayaman ay talagang mayaman. Pero hindi siya nirerespeto ni Jazz. Ibinunyag ang kanyang madilim na nakaraan sa harap ng kanyang bagong kasintahan. Agad namutla si Gardner. Sinabihan niya ang kasintahan na maghintay muna sa swimming pool. Pagkatapos ay sabihin sa kanila na wala kang kinalaman sa pagkamatay ng matanda. Walang alinlangan si Henry na ginawa niya ito. Dahil siya ay hindi nakapag-aral at hindi sapat na matalino. Dumating lang sila para tanungin kung sino ang tunay na utak. Natatakot na sabi ni Gardner. Sasabihin niya lahat ng nalalaman niya. Pero kailangan muna niyang magpalit ng damit. Habang naghihintay ang dalawa sa ibaba, nakita na naman nila ang ginang kanina. Pero hindi niya talaga maalala si Henry. At pasuray-suray pa na parang lasing. Ang kakaiba ay ang natuklasan ni Henry. Ang basong hawak niya kanina ay soda water lang. Habang nagtataka siya, nakarinig ng sigaw mula sa itaas. Nang maramdamang may mali, mabilis na tumakbo ang dalawa sa itaas. Ngunit pagbukas nila ng pinto ay isang nakakatakot na tanawin ang kanilang nakita. Sa oras na ito si Gardner ay nakahiga sa isang pool ng dugo na walang palatandaan ng buhay.